Ang mga nakalatag na plano ni Thorfinn, di na natin papatagalin pa. Kaya tara na't ating tungayan. Sa unang panel nga sa manga para sa Season 3. Dumating nga itong anak ni Halfdan nga si Sigurd mga kaibigan. Wika nga nito doon sa kanyang ama na nagtagumpay doon sila sa kanyang grupo sa pag-acquire doon sa Land of Bjarni. Which is alinsunod sa utos ng kanyang amang si Halfdan doon sa harapan daw mismo ng mga witnesses nito with fair contract daw sambit nito. Tugon pa nito na wala na siyang ginawa na hindi magugustuhan ng kanyang amang si Halfdan daw mga kaibigan. Magsasalita sana itong si Sigurd mga kaibigan. Ngunit bigla nga nagsalita itong si Halfdan na meron ng nakakaawang ibon sa kilang harapan. Wika naman ni Sigurd, ito daw isang seagull na ibon since terns are summer birds daw kung kaya dapat wala ito sa area nila ngayon. Tugon naman ni Halfdan mga kaibigan, on top of that daw, ang ibon na nakikita nila sa kilang harapan ngayon ay isa daw itong ibon na walang kwenta dahil for sure daw wala itong kakayahan makalipad ng malayo. Tugon naman ni Sigurd, which is now lang daw niya nalaman itong kanyang amang si Halfdan ay mahilig daw pala sa ibon. Pero sagot nga ni Halfdan mga kaibigan, ng ibon daw nito ay for sure alam nito na siya ay nakakaawa. At kung papayag ito na maging alagad niya bilang si Halfdan the Iron Chain, ay kinukonsider na daw niya itong maging sa kanya. Wika pa ni Halfdan mga kaibigan na pinagkatiwala na daw niya kay Sigurd ang pangangalaga sa The Land of Bjarni, which is isa itong early wedding gift para sa kanya. Naputol nga lang ang pag-uusap ng dalawa mga kaibigan, which is dumating na raw ang bride-to-be ni Sigurd sa kailang lugar. Sa sumunod nga na panel ay napunta ang eksena sa Iceland, kung saan ang lugar nila ni Thorfinn mga kaibigan. Agad na wika nga ni Ylva doon kay Thorfinn, na hindi na doon niya kasalanan kung hindi niya ito na-recognize kaagad, which is sobrang haba na daw ng buhok at balbas nito na nakakadiri daw tingnan. Sagot naman ni Thorfinn na hindi na daw niya kailangan pang magpagupit at mas lalong pinapaiksi naman daw niya sometimes ang kanyang balbas daw mga kaibigan. Sagot naman ni Ylva na hindi daw maganda pag humaba lang magpapahaircut, dapat daw i-maintain ni Thorfinn ang palaging papagupit dahil ang malinis na postura daw ang tinitingnan ng mga babae. Tugon pa nito na parang hindi daw talaga suit magkabalbas ito si Thorfinn daw mga kaibigan, which is dapat na daw itong tanggalin sambit nito. Nagmamakaawang sagot nga ni Thorfinn doon kay Ylva mga kaibigan. Nasakto lang daw na meron siyang balbas dahil daw ay nasa saktong gulang na siya. Explanation nga nito since pag isang lalaki daw walang balbas ay nagpapakita lang daw iyon ng kahinaan. Pero wala ngang nagawa itong si Thorfinn mga kaibigan. Tanong naman ni Ylva kung ano daw ang plano nitong sina Thorfinn sa ngayon. Pagpatuloy pa nito na ang neighbor daw nilang si Snoge ay mayroong daw 5 anak na babae, which is naghahanap din na ito ng isang lalaki para mag-take over sa kanilang fishing business. Sagot naman ni Thorfinn kung ano ba daw ang mga pinagsasabi nitong si Ylva. Sambit naman ni Ylva na oras na daw para pakasalan ni Thorfinn ang isa sa mga dalaga ni Snoge na ginagulat ni Thorfinn mga kaibigan. Pagpatuloy pa ni Ylva na nasa saktong edad daw itong si Thorfinn para mag-settle down. Wika naman ni Thorfinn, kaya pala daw gusto siyang gupitan ni Ylva dahil may plano ito sa kanya. Tanong pa ni Thorfinn doon kay Ylva kung ilang taon na ba daw siya ngayon. Agad na sagot naman ni Ylva na kung papaano daw nalimutan nito si Thorfinn ang kanyang edad, which is 9 years daw pala sila naghiwalay mga kaibigan. For sure, nasa 22 years old na daw ito si Thorfinn coming to 23 years old ngayon. Dahil during winter season daw pala ito pinanganak si Thorfinn mga kaibigan. Pagpatuloy pa nito na dapat pag-usapan na daw ito ngayon para din daw ito sa kanilang peace of mind, which is dapat na daw mamuhay ng payapa itong si Thorfinn mga kaibigan, sambit nito. Agad ang sagot nga ni Thorfinn, for sure isa daw magandang pamumuhay ang pagiging fisherman habang magkaroon ng isang magandang pamilya at tumanda sa kanilang lugar. Ngunit dapat daw niyang umalis para sa gusto ng kapayapaan. Tugon pa nito doon kay Ylva, pag nagsalo-salo daw silang lahat ngayong gabi, ay sasabihin na daw niya ang lahat about sa kanyang past at lalo na daw para sa future na kanyang ninanais, na ikinatuwa ni Ylva mga kaibigan. Sa sumunod na eksena, pinagtatawanan nga itong si Thorfinn na kanyang mga kasamahan dahil sa bagong mukha nito. Pagpaliwanag ni Thorfinn
na nakikiusap daw siya kay Yelba na huwag daw sana tanggalin kanyang balbas. Pero wala daw siyang nagawa dito. Sabi naman ni Inar na okay lang daw iyon dahil mukhang bagong Thorfinn daw ang nasa kanilang harapan. Wika pa nito na parang hindi na daw malakas tingnan itong si Thorfinn sa anyo nito ngayon. Sagot naman ni Thorfinn mga kaibigan na mas mabuti daw kung ganoon ang tingin ng mga tao sa kanya. Sa sumunod na panel, dito na nga sa gabing iyon mga kaibigan, sinimula na ngang ipinaliwanag ni Thorfinn sa kanyang pamilya at sa ibang tao na andun sa kanila during sa kanyang mga experience in the last 16 years sa kanyang naging buhay. Lalo na daw sa kanyang naranasan sa pagkamatay na kanyang amang si Thorst after sa kanyang departure sa Ketil's farmland. Sinabi lahat ni Thorfinn iyon passionately, summarizing sa lahat ng details at mga important points mga kaibigan. Lalo na daw sa kanyang experience na pagkamuhi, strife, death and destruction, kawalan ng pag-asa at pagsisisi. Grabing lungkot at pagbangon na nag-iwan ng pagkamangha at awa sa kilang mukha mga kaibigan dahil sa walang masabi ito na kahit isang salita. Wika pa ni Thorfinn para sa mga taong kanyang napatay at para sa mga slaves na namatay dahil sa kawalan ng pag-asa. For sure, meron na silang mga pamilya at tahanan na katulad nila ngayon. Pagpatuloy pa nito, which is sa laki daw ng kanyang kasalanan, kung kaya kailangan daw niyang umalis patungo sa Vinland para bumuo ng isang land of peace. Sagot naman ng kanyang inang si Helga mga kaibigan. Nagawin daw ito ni Thorfinn until makontento daw ito na ikinutuwa nga ni Thorfinn dahil sa suportang kanyang natanggap. Wika naman ni Helga mga kaibigan na silang dalawa daw ni Thors ay pumunta sa kilang island kung saan sila ngayon para natakbuhan ang Jomsborg, the land of warriors. Tugon pa nito doon kay Thorfinn pag meron daw mga tao na gustong takbuhan ang giyera at slavery sa pinakamalayo na kilang maabot. Para lang daw takasan ang mga ito ay dapat daw buong pusong tagapin at hintayin ni Thorfinn ang mga taong ito para sa kanyang land of peace habang namumuhay ng may pag-asa at pagpapahalaga. Sambit naman ni Ari mga kaibigan na ganun ba daw talaga kaimportante ang pagbuo sa Vinland, which is uno daw sa lahat nangangailangan daw ito ng isang malaking halagang pera sa pagbuo daw nito. Tanong pa nito kung meron na ba daw silang malaking pondo para dito. Pero sagot nga lang ni Thorfinn mga kaibigan na wala pa daw silang pondo para dito. But nagsisimula na daw silang maghanap para makatulong magpondo para dito. That's why daw parte ito sa pag-uwi niya sa Iceland mga kaibigan. Wika naman ni Ari kung kailangan daw nila ng malaking halaga ay si Halfdan lang daw ang merong kakayahan na matugunan ito. Pero sa totoo lang daw ay huwag daw nilang tagaing lumapit kay Halfdan para mangutang ng pondo. Dahil si Halfdan the Iron Chin daw ay isang scoundrel sa larangan ng linding. Which is kukunin daw nito ang kauli-ulihang hibla ng buhok sa katawan kung hindi ito mabayaran mga kaibigan.